Good morning everyone, happy tracking sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kayo dyan? Guys, happy tracking sa mga driver, sa mga viewers, sa mga owner dyan ng mga Japan surplus na truck, at sa mga bago lang napadaan dito sa ating channel. Happy tracking guys. Ayan, meron tayo ditong 6-wheeler na tractor head na inline. Kasi meron kasing subscribers guys na nabigyan natin ng 6-wheeler na manual transmission. Pero kasi guys, meron yung splitter high and low, no? CRDI yon. Pero ang gusto kasi niya, yung isang subscribers natin ngayon na gusto niya na inline na high and low. Inline na high and low na may splitter. Anyway, no, alam ko kasi kadalasan sa mga ganong may mga splitter is kadalasan talaga mga CRDI yon. Meron din mga inline siguro, pero mostly kasi sa akin guys, mga nabibigyan ko ganun puro mga CRDI. Pero meron dito inline na manual transmission na 6WG1. Yan. Nakita nyo. So, tignan natin guys, no? Baka magustuhan ng subscribers natin. So, guys, dito sa mga video natin guys, iniisa-isa na natin yung mga nire-request nyo. No? Ang tabayanan nyo lang guys, lalo na sa mga 6WF1 na inline. Alam nyo guys, napakahirap hanapin ngayon yan. Saka kung meron man, asahan nyo yung mga presyo. Mataginting po yan ng 2 milyon mahigit. Yan, ito yung kanyang appearance ng unit. Yan, 6-wheeler. Sabi ng may-ari guys, no, original yan na kinuha nila galing sa Japan. Ito nga yung napansin ko, especially ito. Hindi dito po yan sa Pilipinas nangyari. Yung gantong klaseng parang damage nya. Ayan. Ito yung kanyang condition ng kanyang chassis guys. Kasahan nyo guys sa mga Japan surplus, no, may mga ganitong kondisyon, no? So actually ngayon ko lang ano to, on the spot ko din kasi na nakita to. Well, pwede ko naman din sana hindi na ipakita sa inyo to, no? Pwede sana mamili na lang ng iba. Pero at least 'di ba, on the spot tayo guys. At least sa mga video talaga natin guys, papakita natin kung ano yung ma-actual natin. Wala tayong itatago sa video. Ito guys, may mga parts siya na corrosion na siya, no? Yung mga layer ng kanyang bakal, may mga damage na. Ayan. Pero alam nyo ba, meron pa rin mga bumibili ng ganitong klaseng condition. Sabi nila, hindi naman daw sa mismong bakal yan. I mean, sabi daw nila, sa layer lang naman doon ng pintura yan. Bagay, iba-iba tayo ng mga opinion. Pero kada ito, inline. Molye siya. Hindi siya airbag. Pwede pa siyang i-record. No? At asahan nyo sa ganitong klaseng condition guys, no? Maaring bumaba pa yung presyo niya. Ito sa may part niya, pero hindi natin masyado makita. Yan. Ito. Medyo ano na rin yung ano niya, no? Yung chassis niya. Pero ang ganda, oh. Naka-alcoa pa yung rim niya. So, yan. Siguro pwede ito mga 1.3 1.4. Hindi tayo, tingin ko lang guys kung ako lang yung presyo. Tingnan natin. Yan, ito yung kanyang loob ng cabin. Ayan, saan yung ganito kondisyon. So inline, sana may battery. Ayun, may battery, oh, galing. Ang kanyang tinakbo guys is 556,429. So pwede kaya natin i-start. Subukan natin i-start. Yan. So napa-start natin guys. Manual transmission, 7 speed. Yan. Tingnan natin guys yung condition niya, no. Maganda response. So ganda. Pwede, no? Bilis ng response. So
third try. So guys, actually ang ganda ng kondisyon na to. Alamin natin yung presyo. Ang pansin ko lang doon sa makina niya, no, konting retouch pa pero ang lakas na. Siguro kailangan na ito mga change oil, retouch na lang to. Yan, ito yung kanyang ano. So natural din kasi guys magkaroon ng damage doon sa may bandang inner side niya dahil nga siguro hindi natin alam. Pero yan yung sa may bandang cross member niya, kailangan na lang siya talagang linisin. Pero muli sa ka-inline. So, ayun guys, ang tabayanan nyo, lagyan natin sa comment section kung magkano maging final price nito. Pero ako tansya ko na dito, abot to ng mga 1.4 or 1.5. So, tansya ko lang naman yung 1.3 to 1.4. Ayun lang guys, maraming salamat. Meron pa tayong mga video ipapalabas. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Happy Tracking Channel everyone. Thank you, bye-bye, and God bless.